Mga boss, for today's video ay tuturo natin kung paano magsayang dito sa ating smokeless wood stove. So ayan po yung loob natin, wala pong laman yan ha. Tutuwad natin, yan. Wala pong laman po yan oh. Wala po yung gas or crudo. Tutuwad natin oh. Yan. Ayan mga boss. Ayan, kapit natin tong ating blower. Yan, simple lang, pagkapit natin mga blower. Tapos yan mga boss ay ang gagamitin natin mga boss ay karton. So probinsya lang para na to. Para na to mga boss at walang gas. Tapos ito lang gagamitin natin mga boss pang saing. So ituturo natin ngayon ng paano magsaing na hindi mag-uuling yan po. Hindi mag-uuling yung ating kaldero, no? Okay. So, gawin natin walang cut-cut. So, yan mga boss, no? Ang gawin natin mga boss ay lalagyan muna natin dito sa bandang baba ng mga karton, no? Tapos ano tayo ng mga maninipis, ganun. Medyo madami-dami lang ng karton ang kailangan mo boss, pero nandahan lang nito, hindi ka na gagamit ng gas. Pero ito mga boss, pwede natin gawin natin panglingas yung Dios oil, yung langis o asiti sa Bisaya. Tapos sisindihan na natin ito mga boss. Basta ang unahin natin ito mga boss ay yung karton. Ito, tapos susundan natin ang mga maninipis or maliliit na kahoy. So sa ganyan lang nahingi ko dito sa mga furniture, yan lang yung kahoy natin. Sindihan na natin ito mga boss at ihulog lang natin dito sa gitna. Yan. Antayin muna natin mga boss na tumalab yung kapoy sa karton para pagsindi niyan ay pagbuhay ng ating blower ay liliyab yan or lilingas, no? Yan mga boss, pag umapoy na doon sa ilalim, kahit mamatay yung aapoy tapos magkaroon siya ng baga, pag nahipan po ng ng hangin ng blower ay mabubuhay din po yan. So buksan natin ang pinakamahina sa blower. Ito, pinakamahina sa blower, no? Yan. Yan. Para hindi siya mamatay mga boss. Hulugan nyo lang ang hulugan mga boss. Minsan mausok-usok ng konti yan, gawa ng karton siya. Yan. Yan, tapos bibuksan mo ng mga kalahati ng blower mga boss. Ayan, makikita nyo. Pag ganyan mga boss, ilalagay nyo itong mga maninipis or maliit na kahoy. Yan. Yan mga boss, patatalabin natin yan. Lakasan na natin mga boss para So ito yung lakas ng ating blower. Ayan po. Yan, siguro mga lampas na kalahati ito. Ando na yung apoy oh. So ang nilagay natin, tatlong piraso lang yan. Isang manipis, saka dalawang solid. Yan oh. So ayan mga boss, lagyan nyo lang. Pero sa mga ganyan mga boss, huwag nyo muna salangan. So lalagyan muna natin ng mga maliit na kahoy mga boss, no? So hindi muna natin salangan yung mga boss pag ganyan, kasi ito yung nakakaitim. Kasi sa sunod niyan mga boss, pag halimbawa isa lang na natin, pa isa-isa na lang yan, kontrolado na natin yung apoy para hindi mag-uuling po yung ating ito mga boss. Napakarami na nito, sobra-sobra na to sa isa sinaing, lalo na pa may isang sulit. Yan. Pag mga ganyan mga boss na medyo luminaw na yung kanyang apoy, ay pwede natin lakasan yan. Ayan. So antayin natin mga boss na medyo mangingitim na yung mga kahoy, saka natin isalangan. Pero kung mayroon naman kayong clean sheet, pwede naman yon. Pero kung wala,
Ganito gawin nyo kung ayaw nyo mangitim yung ating kaldero, na bago nyong kaldero, no? Yan po. So kailangan po ang apoy nito mga boss ay nasa loob lang. Kasi sa ngayon nagpapalingas pa tayo, ay kailangan nating ano. Kaya gaya ng sinabi ko nung unang mga video, ay dapat unahin yung ulam bago ang sinaing. Kasi yung sinaing may baga na doon, pwede mo na kontrolin yung apoy. So hindi mangingitim yung ano mo na yung kaldero mo. Pero pag ganyan mga boss, pwede nyo na nasalangan yan. Sasalangan na natin. Tingnan natin kung mangitim ba. So dapat lang ganyan mga boss yung ating apoy. Kaya advisable dito pag halimbawa walang clean sheet ay kailangan ng ganyan yung process, yung parang yung tinamang parang guhit-guhit, parang gasol kasi yan, guhit-guhit na kaganon sa lubong yung apoy. Sa ganyan mga boss, hindi mangingitim yung inyong kaldero or mga bago na ano. Ganong paraan. So kaya medyo mga may lumilipad na ano yan, gawa ng pumipitik yung ating mga kahoy. So ito mga boss, lalagyan natin na sulit. Yan. Para paubos na yung mga maliliit. Tingnan mo, umaapaw siya mga boss. Tumataas siya pag nilagyan mo, parang use oil. Pag dinamihan mo ng ano, aapaw siya. Tingnan mo boss, lampas na yung apoy niya, pero hindi siya umiitim. Siguro iitim siguro ng konti, posible siguro hindi po. Pero maiwasan din ganyan mga boss. Pag halimbawa, yun nga, pag huli yung sinaing ay ano, maiwasan yung sobrang itim. Problema pong lulubat. Kuha muna ako ng charger. So ayan mga boss, kung halimbawa medyo bumaba yung apoy mga boss, saka na kayo magdagdag. Kaya ito maraming agyo-agyo mga boss, gawa ng ano, ng karton. Marami kasi karton natin nilagay. Okay. Yan. So nag-load na tayo ng isa para ano. Pwede rin natin dalawahin. Yun. Nagalaw yung karton kaya maraming agyo. So ganyan lang po yung mga boss, napakainit na po yan. At saka hindi mangingitim yung kaldero. Yan. Kaya maganda mga boss ito, mga solid. Matagal ka mag-refill. Matagal siya maubos. Kaya ganyan yung apoy lang yan mga boss. Oh. Pero nagbago ng konti yan. Pero kagaya ng kung sa normal pa na sinaing yan, na kahoy, ay mangingitim na yan.
ayan ang apoy niyan mga boss pag ano. Ba't dito sa camera orange na orange, dito hindi naman. Parang kulay mantika po yung apoy niya. Yung use oil na gamit ang mantika. Ganyan po yung kulay ng apoy niya. Pero pag dito sa camera orange na orange. Ay hindi naman masyadong orange. Tingnan natin mga boss. O makakaluto ba tong ano lang, ito lang. Mga to. So, hindi pa natin nilagay yung solid yan. Dapat nilagay na natin yan para ano. Para hindi umano yung apoy. Tumaas. Yan mga boss, sinuruan ko ng solid yan. Matagal siya maubos. Ngayon, pag makita ng mga boss mga baba, mga bandang gitna na or mga 3/4 na, ay pwede nyo siyang salangan. Pero kahit ano ang apoy niya mga boss, solid yan. Buong buo yan, napakainit po yan papunta sa gitna ng puwet ng kaldero. So, shoutout pala sa ating mga kalan, no? Mga kalaners dyan na gumagawa na kahit anong kalan, lahat na po na gumagawa ng anong klaseng kalan. Shoutout po sa inyo. Tingnan natin kung ilang ano na. Kaya mainit. Natin yung buwan. Okay, kumukulo na po siya. No? At yan lang yung apoy niya. Saglit lang kumulo na agad. Ngayon mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano mag-in ito. Ngayon, kita nyo naman, hindi umiitim yan, di ba? Umiitim po yung ating kaldero. Kahit medyo umabot yung apoy banda rito, hindi umiitim. So, ganun po yung technique yan mga boss. Kaya ulitin ko po, gaya sinabi ko, mas maganda mauna yung ulam. Kasi kawali, ay kung puti din yung kawali, baka ganun din gagawin. Pero kung hindi puti yung kawali, ay maganda unahin nyo yung ulam. Tapos ito may baga na, kunti-kunti na lang yung salang ko. Ayun po, napakatagal na yun maubos yung isa. Tingnan natin dito sa bandang side kung umiitim ba. Ayan po. Hindi siya umiitim. Pero dito at walang dito yung galing yung hangin. Hindi siya umiitim, no? So hulugan natin uli mga boss. Itong manipis naman para makita nyo. Baka ito pag lumiyab, iitim yan. Kasi ito mabilis sunugin, tsaka magliyab. Lalaki yung apoy niya mga boss pag ganun kanipis. Kumbaga bigla siyang kakainin. Kaya mas maganda talaga sulid. Pero since na malalim yan, hindi siguro ganun ka ano. Kaya ayaw ko gamitin yung maninipis na ano, para kasing nipis ng kawayan. Tapos tuyong-tuyo pa na kahoy. Napakalakas ng apoy niyan pero saglit lang. Hindi gaya sa mga ganitong solid, matagal tapos hindi na liyab ng gustong apoy. Ayan mga boss, makita nyo pag pumipitik-pitik siya, talagang lumilipad yung mga abo niya, yung ano yata yung karton yan. Kaya ito mga boss, yung umpisa pa lang kung may sulit talaga kayong mga kahoy, halimbawa isang ganito, ay ilalagay nyo na dyan bago yung umpisa, para pag once na parang nangitim na siya tapos mawala na yung masyadong gas niya, ay hindi na mangingitim yung kalder nyo at ganyan kalakas. Ang mangyari ito mga boss, yung parang ano niya, yung itim, yung mamumuti itong gilid, parang uling. Napansin nyo yung parang uling. Ayan mga boss, kumukulo na. So salangan natin ang isa pa. Ito. Kasya. Kasya. Wala lang. Ayan. Ayan mga boss, kulong-kulo na. So, ganyan po. Makita nyo, hindi lang itim.
Kalimutan ko kasi mga boss kung itong pag video nito. Kaya nagtanong yung ating customer kung paano siya, yung nakabili ito, kung paano magsayang na hindi magkauling. Nagawang ko rin ng video. Ayan po. Na yan po, maapaw na. Pero binuksan na natin. Ilagay natin sa pinaka low. Yan. Pinaka low na po yan. Para ano. So ganyan po magpainin mga boss. Kahit malaki yung ilagay natin mga boss, pag hinaan yung blower, ay hihina din yung apoy. Doon sa mga solid yung ano, solid yung ihulog. Mga kagaya nito. Yan mga boss, painin na tayo. Hindi pa siya nangitim. Hindi pa nangitim. So yun boss, hanggang ngayon, patuloy pa tayo nagpainin. Ganyan lang yung apoy mga boss. Kahit iwanan nyo na yung mga boss kasi matagal maubos yan gawa ng napakahina yung blower na nilagay natin. Kahit mga ganito, pang painin na lang ito mga boss. Ano kaliit nito? Ayun nilagay ko doon sa gilid. So ganyan lang mga boss. So may pagbabago lang konti. Konting uling lang. Hindi naman natin pwede sabihin na walang-wala talagang uling. Konting uling lang. Meron pero konti lang. So ito lang pala yung ano natin mga boss, yung ating lakas ng apoy. Yan lang po. Ganyan lang kasi ilagay natin sa mahina para hindi masunog yung ating kanin. Tsaka yung apoy nito mga boss ay nasa ibabaw lang lagi. Pag nilagyan mo ng kahoy, yung gaya yung sinasabi ko noon na kung sino yung nakagamit na ng used oil ay halos ganun din to. Yung apoy na nasa itaas lang, wala doon sa ilalim. Ay makikita nyo sa ilalim, wala doon sa ilalim mga boss. Ayan, makikita nyo naman siguro dyan, wala doon sa ilalim, sa ibabaw lang mga boss. Lalo pag malagyan na ng ano, ng kahoy. Ganyan kalakas mga boss, mahina lang yan. Hindi yan hindi yan makakasunog ng sinaing. Ayan, kagaya to, kahit malakas yung hangin, hindi yan namamatay. Yung hangin sa labas ay hindi hangin sa loob. Kaya makita nyo po, yung apoy niya nasa ibabaw lang. Tingnan natin yung ating kanin. So ayan po, malapit na po ito maluto. Kainin na lang po. Konting-konti na lang po nito. Tapos ganito pa rin yung itsura. Ganito pa rin yung itsura ng ating kaldero, no? So makikita nyo naman yan. Wala po tayong dinaya dyan. Kasi makikita nyo dyan, no? Hindi nagbabago po yan. Yung mga tulo-tulo nya. Yung hulugan natin pa. Para ano, baga na kasi yung nasa ilalim. So pag masunog na yung kahoy, aangat yung apoy nya. At least yung init hindi mawawala. Kaysa baga lang, medyo malayo kasi mga boss, halos ganyan lang yung galing sa flooring. Ganyan lang kalayo yun. So medyo hindi maganda pang init. Kaya kailangan natin kahit may apoy yan. Ganyan, ayan, makikita nyo dyan na aangat ng konti-unti yung apoy. Kaya maganda pang inin. Ayan mga boss, oh.
Yan ang maganda pang inin. So maya maya maluluto na to at napakahaba na ating video. Ay baka hanggang dito na lang po siguro. So siguro naman po nasundan at nakita naman na ganoon yung nangyari at wala tayong dinadaya. So ayan mga boss, so, pag umangat na yan nasa ibabaw, yun yung apoy niya, no? Okay po, maraming salamat po sa inyo sa lahat ng sumuporta sa ating munting channel.